Napahikbi ako at hindi ko kinaya yung sinabi ni Gabriel sa akin. Nasaktan ako dahil piling ko pumapatol ako sa kahit sinong lalaki. Kung ganyan yung gawain niya, pues wag niya akong idamay. Tinanggap ko lang naman yun dahil mapilit siya. Umalis siya agad kaya wala akong magawa. Kaya hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong magalit ka. Tsaka hindi ko naman akalain na hindi pala ikaw yung naglagay ng bulaklak sa table ko eh. Karalgal kong sabi at halos hindi ako makahinga. Pinag-isipan mo agad ako ng masama. Masama na agad ako sa paningin mo. Humihikbi kong sabi at sobrang sumama yung loob ko dahil sa mga sinabi niya sa akin. Huwag mo naman akong pag-isipan ng masama. Dahil hindi ko magagawang manlalaki, Gabriel. Hindi ko yun magagawa. Ang sama mo. Hindi mo man lang hiningi yung paliwanag ko. Umiiyak ko pa rin sabi. Samantalang siya nga itong maraming nagawang kasalanan sa akin. Mula pa noon. Wala nga siyang ibang gawain kundi saktan ako. Napuno ng katahimikan ng buong silid. At nang kumalma na yung pakiramdam ko ay agad akong tumayo. Wala akong planong magbabad na kasama siya. Naglakad ako papunta sa banyo ngunit hindi ko pa nabuksan ng pinto ay agad niya akong hinila. Bitawan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Angil ko sa kanya. Tumigil ka! Inis niya ring angil sa akin. Tinulak ko siya nang napasandal ako sa wall. Maya-maya ay inilapit niya yung mukha niya sa akin. At bumangga na yung tungki ng ilong niya sa pisngi ko. Ano ba? Inis kong tulak sa kanya. Pero hindi ko nagawa dahil sa lakas niya. I'm sorry. Yun lang ang narinig ko mula sa kanya. Kaya gusto ko tuloy maiyak na naman. Pero naiinis na ako dahil pinag-isipan niya agad ako ng masama. Alam kong may kasalanan din ako dahil nagsinungaling ako sa kanya. Pero talaga bang aabot kami sa ganito? Na magwawala siya na tila naghahanap na ako ng iba? Kasalanan ko ba kung nagustuhan ko yung lasa ng chocolate na yon? Tsaka malay ko ba kung kanino ba talaga galing yung bulaklak na yon? Wife, I'm sorry. I'm just jealous. Naiinis kasi ako dahil dinidiskartehan ka ng lalaking yun. Gayong alam niyang committed ka na sa akin. Sorry na. Inis ko siyang tiningnan at siya naman ay nakatitig lamang sa mga mata ko na tila isang asong nabahag yung buntot at nagmamakaawa yung mukha niya sa akin. Alam kong may kasalanan ako, Gabriel. Nagsinungaling ako sa'yo. Pero hindi ko naman sinasadya dahil ayoko lang na mag-away pa tayo dahil doon. Yes, I know. Sige na, wife. Huwag ka nang magalit. Sorry na, sobrang naiinis lang ako eh. Kinain mo yun kayong hindi mo man lang nakita yung inilagay kong kesa sa bag mo. I always saw you eating that chocolate. That's why nilagyan kita sa bag mo. Napatitig ako sa kanya nang sabihin niya yon. Saan mo inilagay? In your bag. In second room of your bag. Mabilis akong naglakad at kinuha yung bag ko. Napalunok ako nang makita kong 3 kisses na nasa looban ng bag ko. Hindi ko man lang naisip yun kanina. May napansin akong ingay sa bag ko nang may kinuha ako. Pero akala ko kasi yung balat lang ng kinain ko na hindi ko natapon. Every kisses ay may nakakabit na note. Please take care, my beautiful wife. Yun ang nakasulat sa unang note. You're always in my heart. Sa pangalawang note, I love you so much. Yan naman ang panghuli. Napalingon ako kay Gabriel at agad na lumapit. Niyakap ko siya at gusto ko na namang maiyak. Habi naman eh. Sorry. Shh, it's okay. I understand. Sorry din sa mga nasabi ko, wife. I love you. I love you too. Inayos niya yung buhok ko at agad niyang tinawid yung espasyo sa pagitan namin. He kissed me passionately and I can feel his right hand at caressing my back. Huwag ka nang tumanggap ng kahit anong galing sa kanya, ha? At kahit sa kanino pa. Do you understand? Opo, sabay tango ko at napangiti siya sa akin at pinanggigilan yung pisngi ko. And dapat ako lang ang magbibigay sa'yo ng flowers, wife. Understand? Opo, at narinig ko ng mahinang pagtawa niya. Nagkayakapan kaming dalawa na tila walang gustong kumawala isa man sa amin. After kaming makapag-ayos ay sabay kaming lumabas ng room. Nakaakbay siya sa akin at nakahapit naman ako sa bewang niya dahil mas malaki yung tangkad niya sa akin. Pero ganun na lang ang pagtataka ko nang makita ko si Jana sa sala. Nakatitig siya sa amin at tila gusto niya kaming tunawin. Or let me say, gusto niya kaming paghiwalayin. Son, I invited Jana to have a dinner with us. I don't care, Mom. Walang emosyon niyang sagot at basta na lang ako tinangay papuntang dining.
What a rude! Sabi ko sa kanya at tiningala ko si Gabriel. Totoo naman. Ano naman kung nandito siya? Wala ba silang pagkain sa kanila? Napatawa ko na naghila siya ng upuan tsaka pinaupo ako. Pero nakaramdam na ako ng kakaibang inis. At hindi ko rin maiwasang magselos at inaamin ko yon. Napuno ng katahimikan nang magsimula na kaming kumain. Ilang beses ko ding nakita si Jana na nakatingin sa amin. At hindi ko maipaliwanag yung laman ng mga mata niya. Parang may nakikita akong galit at inggit. Panaylagay kasi si Gabriel ng kung anong pagkain sa plato ko. At may pagkakataon pang sinusubuan niya ako. Nahihiya naman ako pero ayoko siyang ma-offend. Maya-maya naman ay si Dexter naman yung susubuan niya. Mas lalo tuloy akong nai-inlove sa ginagawa niya. How sweet! What a big family! Komento ni Jana. At ngumiti siya ng peke at alam ko yon. Do you have a problem with that? Mag-asawa ka na rin. Para hindi yung nandito ka na lang lagi makikipag-dinner. Parang kinakapos na kayo ng pagkain. Pangiinsulto niya rito na siyang ikinatigil ni Jana pati ng kanyang ina. Ngunit narinig ko ang pagtawa niya sa kabilang upuan. Oh, you're so mean, Gabriel. But you know what? Kung hindi ka palang sana inagaw sa akin, maybe may anak na rin tayo, right, tita? Bigla na lang nag-init yung pisngi ko at nakaramdam ng inis. Wala akong may narinig mula kay Madam Isabel nang tanungin niya ito. Oo nga, Jana. Kaso nga lang hindi ikaw eh. Wala kayong anak and besides, hindi naman talaga siya inagaw sa'yo. Siya mismo yung nagsawa. Pasimple kong sagot at nagkatitigan kaming dalawa. Namula siya sa sinabi ko. Hindi ko na hinintay pang makasagot pa siya. Agad na akong nag-excuse. Nawalan ako ng ganang kumain. Naiinis ako ng sobra kapag nandito siya. Nag-ayos ako ng sarili at pati si Dexter ay sinama ko after niyang kumain. Hinintay ko si Gabriel pero hindi pa siya nakapasok. Kanina pa yun. Ano naman ang ginagawa niya dun sa labas? Nag-init naman agad yung ulo ko nang makaisip ng kung ano-ano. Nandun ang babae sa labas. Kaya ba hindi pa siya agad nakapasok ng room namin? Lumabas ako agad pagkatapos kong ihatid si Dexter sa room niya. At kasama niya dun ang yaya niya. Manang, si Gabriel ho, nakita niyo? Magkasama sila ni Madam Isabel kanina at Ma'am Jana, ma'am. Hindi ko alam kung nasaan sila, baka nasa itaas po. Napatango ako sa kanya at nagpasalamat. Akmang aakyat na ako sa taas nang mapatingin ako sa taong pumasok. It was Jericho. Ginabi siya ng uwi. Hi Marga, good evening. Good evening din Jericho. Ginabi ka yata. Pasalampak siyang umupo sa sopa at ngumiti sa akin. Nakipag-usap pa kasi ako sa kaibigan mong boyish / my wife. Sabay tawa niya ng mahina. Nagkaayos na kayo? Natutuwa akong tanong sa kanya. No, she wanted an annulment. Seryoso niyang sabi kaya natigilan ako. Bakit naman? Ligawan mo kaya? Papayag ka naman. Pero hagalpak siyang napatawa sa sinabi ko. Hindi madadala sa ligaw yon. She really wanted to be a lesbian. And besides, we have no feelings towards each other. Kaya bakit ko siya pipigilan? Napabuntong hininga ako dahil hindi ko rin magawang basahin yung kilos nilang dalawa. Baka nga wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Maya-maya after namin mag-usap ay nagpaalam na siyang umakyat. Hanggang sa naalala ko na hinahanap ko si Gabriel. Muling nag-init yung ulo ko. Saan ba kasi siya pumunta? Akmang aakyat na rin ako nang makita ko silang pababa na rin ng hagdan. Kita ko pa ang ngisi sa mga labi ni Jana sa akin. Na tila nanalo siya sa isang laban. Napatingin ako kay Gabriel na mabilis na lumapit sa akin. Wife, let's go? Tiningnan ko lang siya at hindi umimik. I'm going, tita. Gabriel, bye. Same to you, Marga. Napairap ako sa kawalan at mabilis na naglakad papunta ng room namin. Saan kayo nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. I'm sorry, nasa room ka nang umakyat kami sa office ni Mom. Wife, relax, okay? Tiningnan ko siya ng masama. Sa office? O baka kayo lang ni Jana sa iisang room nung nag-usap kayo? So ano na? Inis kong sabi sa kanya pero narinig ko lang ang pagtawa niya. Nagsiselos ba ang love ko? Huwag kang tumabi sa akin. Eto naman listen. We already have a solution for the company. So that wala na tayong dapat isipin. Hindi na siya babalik dito. Don't mind her. Because I don't care about her. Hindi na itutuloy yung agreement? Yes. Nag-usap kami tungkol doon. At hinintay lang namin saglit si Jericho. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Akala ko kasi saglit lang, wife. Galit ka ba sa akin?
Napabuntong hininga ako at para bang nabunutan ako ng tinik. Ang kinatatakutan ko lang naman ay yung baka pumayag siya sa agreement. Hindi, okay lang, naiintindihan ko. Ngumiti siya sa akin saka niyakap ako. Kinabukasan ay hinatid niya kami ni Dexter sa school. Pero nalulungkot ako nang halos hindi siya nakapagpaalam ng maayos dahil nagmamadali siya ng husto. Hindi niya ako niyakap at hinalikan. May urgent meeting daw kasi siya, pero kailangan ko nalang intindihin at kahit nalungkot ako, ay kailangan ko ding labanan. Dumiretso ako sa room at nagulat ako dahil bawat bata na nadaanan ko ay may bit-bit na tulips flower. At nagulat ako nang isa-isa nilang binigay yun sa akin. Kanino galing to? Tanong ko ngunit nakangiti lang sila kapag nagtatanong ako. Ayoko sanang tanggapin dahil baka magagalit na naman si Gabriel. Pero hindi ko sila mapigilan at sunod-sunod na silang nagbibigay sa akin. Maya-maya ay hinila na nila ako papuntang school covered court kung saan ginagawa yung flag ceremony. Ano bang ginagawa nyo? Miss Marga, congrats sa inyo! Sabi ng isang co-teacher ko at inabot yung bulaklak. Naguluhan ako at tatanungin ko sana siya kung kanino galing. Pero agad din siyang umalis. Paglingon ko'y napangangako nang makita ang mga students at mapa-teacher man na may bitbit na tulips flower at ang ilan ay may bitbit na balloons. Pero natuon ang paningin ko sa taong nakatayo sa gitna ng court na napapalibutan ng mga petals ng rose sa paligid niya. Natuod ako at halos hindi makagalaw. Naglakad siya papunta sa akin at inabot niya sa akin ang napakagandang bouquet ng bulaklak. Lutang ko itong tinanggap at naiiyak na ako lalo na nang bigla-bigla na lang siyang lumuhod sa harap ko. May bitbit siyang maliit na kahon at lumantad sa akin ang kumiki ng nasingsing nang binuksan niya ito. Nakatingala siya sa akin at nakatitig lamang ako sa kanya at nangangatog yung mga tuhod ko. Nakarinig ako ng mga sigawan at hiyawan, ngunit halos hindi ko na maintindihan. Wife, I'm really deeply in love with you, to the point that I wanted to name my last name to you. No more words, love. Marry me, please, Marga. Nag-blurred yung paningin ko at napatango ako sa kanya dahil sa sobrang tuwa na naramdaman ko. Hindi ko kasi akalain lahat ng ito. Sa naaalala ko sumama yung loob ko dahil hindi niya ako masyadong pinapansin sa kotse at agad siyang umalis paghatid niya sa amin kanina. Tapos ito pala ang gagawin niya. He made me the most happiest woman in the world because of this kind of surprise. Yes, hubby. I marry you, Gabriel Abilino. Agad siyang napatayo at niyakap ako. God, I love you and thank you, wife. Hindi na ako nakapagsalita at parang nag-jelly yung mga tuhod ko. Kumala siya sa akin at isinuot sa daliri ko ang singsing. Hinawakan niya ako sa kamay at hinalikan niya ito. Mahal na mahal kita, love. And no matter what happens, sa'yo lang ako uuwi. He said, makes my heart moves. My days was filled of joy. At yun ay dahil sa walang sawang pagpapasaya ni Gabriel sa akin. We were now planning for our upcoming wedding. Ayaw niya nang sayangin pa ang oras at gusto niyang madaliin ang kasal namin. Weeks pa lang naman ang tiyan ko, kaya hindi pa halata at maaari pa akong magsuot ng wedding gown. At sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman kong tuwa at excitement. Sabay din naming plinano ang lahat, mula sa organizer, motive, venue, and etc. Naging busy ang mga lumipas na linggo namin. Ngunit hindi pa rin siya nawawala ng oras para hanapin si Trina para pagbayarin sa lahat ng nagawa niyang atraso sa amin. Ang ayoko lang sa lahat ay laging pumupunta ng office niya si Jana. Ilang beses na kasing sinusumbong ng security niya sa akin kapag andun siya. May pagkakataon na naabutan ko siya doon. Ang sabi niya ay may meeting daw sila dahil isa rin siya sa mga investor ng company. Pero hindi na ako kumbinsido. At nainis na lang ako bigla at hindi pinansin si Gabriel. Nagpaliwanag siya sa akin, ngunit naiinis pa rin ako at inaamin ko sumama ng sobra yung loob ko. Nasasaktan ako ngunit pilit niyang ipinapaintindi sa akin na wala siyang ginagawang mali. At yun nga, inilabas ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Napaiyak ako at inamin na nagsiselos ako sa Jana na yon. I hate the way she's talking to Gabriel dahil alam ko yung mga galaw. Kaya nga muntik nang hindi nakarating si Gabriel sa venue ng pinagpipilian namin dahil sa babaeng yun. Alam kong sinasadya niya ang lahat. Yung security niya yung tagamasid ko doon sa office at ang dami niya pang diskusyon na ginagawa para lang humaba yung usapan sa meeting. Umiinit talaga ang ulo ko sa babaeng yun. Napabuntong hininga ko at bumaba ng school service
dahil meron kaming seminar na gaganapin sa head department ng school. Iniwan ko si Dexter sa yaya niya at dadaanan ko na lang mamaya pagkatapos ng seminar dahil susunduin naman kami ng daddy niya. Umabot pa ng 2 araw yung tampo ko sa ama niya at kung hindi niya pa ako sinurprise kagabi, hindi ko pa sana siya kakausapin. He made a dinner for us at doon kami kumain sa garden dahil sa ginawa niyang decoration. Aaminin ko na tuwa ako sa ganda ng ginawa niya. Off lahat ng ilaw at ang table lang na napapalibutan ng mga lights ang nakabukas. Pero napapangiti na lang ako kapag naaalala yung mga kakornihan niya. Nang magkaroon kami ng break ay lumabas na muna kami at nagkayayaang kumain na muna sa kabilang kanto at mga maliliit na fast food at cafe. After ng seminar ay sumabay na din ulit ako sa school service, pabalik ng school, para sabay kaming pumunta ni Dexter sa office ng daddy niya. Half day lang din kasi ang class ngayong araw. Pero pagbaba ko sa sasakyan, ay may tumawag na lang bigla sa pangalan ko. At paglingon ko ay nakita ko si Jana. Anong ginagawa niya rito? Naglakad siya papalapit sa akin at ngumiti pa siya. Ang kapal lang ng mukha niya. I'm glad to see you, Marga. Can we talk for a while? Napatitig lamang ako sa kanya. At para saan naman yung pag-uusapan namin? At bakit naman ako makikipag-usap sa kanya, Aber? Para saan? I'm sorry, but I have to go. Pupuntahan ko pa ang anak ko sa loob. Don't worry, saglit lang to. Hindi pa naman siguro dismiss kaya pwede pa muna tayo mag-usap. This is really important. Para saan ba? Sabihin mo na ngayon din. Walang gana kong sagot. Ngunit humiti lang siya ng pilit sa akin. Napabuntong hininga siya at inaya akong doon kami mag-usap sa cafe, sa tabi lang ng school. Sinundan ko siya ng tingin nang nagsimula siyang maglakad papunta doon sa cafe. Inis akong sumunod sa kanya at pumasok din ako sa loob. Para saan ba kasi yung pag-uusapan namin? Makikiusap ba siyang makipaghiwalay na lang ako kay Gabriel? Desperada na ba talaga siya? Umupo siya sa pinakadulong table at lumapit naman ako sa pwesto niya. What is it this time, Jana? I just want to apologize about the agreement, Marga. Gusto kong humingi ng sorry in person dahil alam kong ikakasal na kayo ni Gabriel next month. Kung ano man ang napagkasundoon namin, promise, hindi mapipinsala yung kasal nyo. Napakunot noo ako. Anong ibig niyang sabihin? At anong sinasabi niyang agreement? Ang alam ko tapos ng usapang yon at nakahanap na sila ng solusyon. At yun na yung ibenta ang iilang properties upang palitan ng bago at kunan ng bagong franchise. Ano na naman ito ngayon? Anong sinasabi mong agreement, Jana? Napakunot noo din siya nang itanong ko yun sa kanya. What? Don't tell me hindi sinabi ni Gabriel sa'yo. Nag-init bigla ang pisngi ko nang sinabi niya yon. Hindi niya pa nasasabi ang gusto kong malaman. Ngunit parang naghihimutok na ako. Straight to the point. What is it? Anong hindi ko nalalaman, ha? Nagtitimpi ako pero ang totoo gusto ko na siyang singhalan. Oh God, I'm sorry but Gabriel signed the agreement 2 weeks ago. Nung huli akong pumunta ng mansyon. Akala ko kasi nasabi niya na sa'yo. But don't worry, Marga. This would be a fake marriage. Fake? Really? Hindi ko na maitagong hinanakit sa dibdib ko nang sabihin niya yon. How dare him? Bakit hindi man lang niya magawang ipagtapat sa akin ang lahat? Pinagluloko niya lang ba ako? Hindi niya alam kung gaano nakapagbibigay ng sama ng loob lahat ng kasinungalingan na ginagawa niya ngayon sa akin. I'm really sorry, Marga. But I'm pretty sure na sasabihin din ni Gabriel sa'yo. But talaga? Masaya ka na ba, Jana? Masarap ba sa pakiramdam na pakakasalan ka niya? Naiinis kong tanong at pilit kong pinipigilan ang luha ko. Look, ayokong pamagitna sa kasal niyo, okay? And I'm sorry dahil gusto ko lang naman sanang humingi ng tawad kung bakit kailangan namin gawin yon. I thought you already know about it. That's why naglakas loob akong kausapin ka. Kinalma ko yung sarili ko dahil para magwawala na ako sa tindi ng inis at galit na nararamdaman ko ngayon. How dare him to hide all of this from me? At kailan naman niya balak sabihin sa akin ang lahat? Kapag tapos na ang sinasabi nilang fake marriage, magsama sila. Believe me, Marga, hindi ako nandito para sirain kayo. Akala ko talaga nasabi niya na sa'yo, but this is only a fake. Literal na nanginig ang mga kamay ko nang makita ang papel na pinirmahan ni Gabriel.
Isa itong agreement na dapat ang kasal nila ay fake lamang. Pero kahit na, para sa kanilang tatlo lang ng kanyang inang usapang nakasulat sa papel. Paano kung lokohin siya ng Jana na ito? Fake? Talaga? At kahit pa sabihing fake yon, ang kasal pa rin yon sa mata at sa batas ng Diyos. Hindi na ako nakapagsalita pa at agad akong naglakad palabas ng cafe. Tumakbo ako ngunit pakiramdam ko wala na akong lakas. Para akong pinipiga sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Akala ko hindi niya na ako sasaktan pa. Pero heto na naman at sinugatan niya na naman ang puso ko. I hate him. He lied to me. He also cheated on me. Bakit? Hindi pa ba cheat yung ginagawa niyang pagsisinungaling sa akin? Pagtago ng mga bagay na dapat kong malaman. Napakasama niya. Naiiyak na wika ako sa sarili. Tuluyan na ba silang maghiwalay ni Gabriel dahil sa nalaman ni Marga? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.